Narito na tayo sa episode 429 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Hinahanap nga nito ni Moira sa ipis itong si Zoe. Sabi ng mga kaibigan ni Annalyn, sabi ni Doc Prado, nandudun po si Doc Zoe, nakita ko po siya doon. Ngayon na-question siya ni na Doc Yula sa ni Doc Joanne. Sabi ni Doc Yula, hindi ba bawal na rito si Ma'am Moira sa Apex? Sabi ni Doc John, oo nga hindi ko alam. Napapasubod itong si Moira dahil nga labis nga siya nag-aalala kay Zoe. Samantalang si Zoe, pinipilit niyang hingin yung cellphone ni Doc Joy. Sabi naman ni Doc Joy, bakit para saan? Sige na, akin na, may tatawagan lang ako. Ngunit naantala dahil biglang dumating si Moira. Nagkaya ka pa na mag-ina at namimiss sila ang isa't isa dahil nga hindi nga talaga mapakali si Moira kung ano ng balita. Sabi naman ni Zoe, bawal ka rito, delikado ka rito kaya kailangan kitang itago. Dito siya itinago sa may kwarto. Bakit ba Zoe? Ano bang nangyayari? Alam mo ma'am, yung isa sa mga tauhan mo na nahuli ng mga pulis, umamin na siya na mismong nasa kanya yung cellphone ni Balahadja. Nakatabi yung mga tawag ninyo doon at kinontak yun ni Dad na pag-alaman niya na number mo yun. Nagsalita na siya tungkol sa'yo na ikaw mismo ang mastermind at ginamit mo yung sasakyan ni Tita Nerissa. Walang nga talaga yung lalaki yun, dapat talaga pinatay ko ni noon pa ikaw, kumanta ba siya laban sa'yo? Hindi ma'am, hindi niya sinabi yung tungkol sa akin, hindi ko nga alam bakit hindi niya ako nilaglag? Maigi na rin yun anak, mabuti at absuelto ka, ligtas ka sa pagkakataong ito. Paano ka ma'am? Huwag mo na akong alalahanin, kayang-kaya ko tong gawa ng paraan na as long as wala silang nakikitang ebidensya laban sa akin. Diba? Sabi nga ni Moira, kaso nga, naisip nga nila yung pera, kaya kinakailangan i-dispatcha nila yung ransom for money, diba? Ngayon, talagang sabi ni Zoe, saan ka napupunta niyan? Kailangan tumakas ka dito. Sabi naman ni Moira, hindi ako pwede manatili dito. Hindi ako pwede magtago rito dahil makikita ko. Nag-aalala na nga talaga sila at talaga nag-hysterical na yung mag-inang kriminal. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Samantala, habang nagtatago nga sa kwarto itong si Moira, naisip nga nila na gumawa nga ng plano, ngunit sa kasamang palad, nahuli sila ni Eric. Dahil si Eric, natunugan niya na dito nagtatago si Moira. Sabi ni Eric, sige na ako na bahala rito. Kinanta sa kanya nung gwardya. Ngayon nagulat sila bilang pumasok si Eric. Moira, sa pagkakaalam ko bawal pumasok dito sa Apex ang isang kriminal. Sabi naman ni Moira, at sino ka naman para sa pagsabihan ako na ako'y isang kriminal? Sabi ni Eric no. O Moira, relax. Hindi ko naman tinutukoy na ikaw talaga ang kriminal. Ang sabi ko lamang, bawal pumasok dito ang mga kriminal. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ni Zoe no. Alam mo Moira, kumanta na yung mga tauhan mo. Kanina sa pulis nandoon ako. At sa kanyang tauhan mo, siya mismo ang nakabangga sa sasakyan ko. Kaya kanina pa kami magkasama sa pulis kaninang umaga at narinig ko tinawagan kanya para humingi ng pera. Yun nga lang hindi mo pinabigyan kaya yun, nilaglag ka niya. Yun ang katotohanan. Kaya alam ko ang sikreto ninyo na ikaw ang mastermind sa pagkidnap kay Sir Pepe. Ngayon talagang natahimik itong si Moira. At sinugod niya nga itong si Eric at hindi na nga siya nakapagpigil, ngunit pinigilan siya ni Zoe na wag na nga patulan. Ngayon sabi naman ni Eric, alam mo, meron pang pagkakataon para ikaw ay tumakas. Sabi naman ni Zoe, ma'am, mabuti pa tumakas ka na lang, umalis ka na lang. Sabi naman ni Moira, babalik ako dito, may kipagkita ako sa iyo Zoe. Wala na nga nagawa tong si Moira kundi nga tumakas na sa pagkakataong ito. Dahil nga maski nga si Eric, alam na alam mismo yung sikreto niya. So wala na siyang lusot. Sabi naman ni Eric, pasalamat ka at doktor ng hospital na to ang anak mo. Kaya kahit papano nare-respeto ko pa siya. Dahil kung hindi, kanina pa kita pinataladkad sa mga gwardya ng Apex. Nagtawag na sana ako ng mga gwardya dito. Yun nga talaga, napikon nga talaga itong si Moira, no? Dahil nga, meron palang nakakaalam na isa pa sa kanilang sikreto. Samantala, binuksan nga ni Eric yung lock ng pintuan. Ibig sabihin, binigyan niya ng tsansa si Moira na makatakas. Hanggang sa nakalabas na nga itong si Moira. Sa pagkakataong ito, nakaalpas ang ating kontrabida. Diba? Samantala, ito namang si Annalyn, meron surpresa sa kanya ang nanay niya saka si Doc Carlos.
na hindi lamang silang dalawa ang pupunta ng Japan. Kung hindi, sabi nga ni Annalyn, anak, meron kaming sorpresa sa'yo ni Tatay Carlos mo. Hindi ba pupunta ka na sa Japan? Opo, Nay. Ang good news is makakasama ako. Talaga po, Nay. Yes, at pumayag ang Tatay Carlos mo. Maraming salamat po, Doc Carlos. Talaga, Nay, sobrang saya naman nito. Ayos to, magkakasama tayo ngayon. Siya nga pala, kamusta nga pala ang Lolo Pepe mo? Ayun po, kanina po sa investigasyon, nagsalita na raw po yung tauhan po ni Ma'am Moira sa mga pulis. At tinuro po na si Ma'am Moira nga po ang sangkot sa kaguluhang ito. Sabi naman ni Lynette, sinasabi ko na nga ba may kinalaman dito si Moira eh. Talagang kriminal talaga siya eh. Yun po ang totoo. Kaya nga po nag-aalala po talaga ako at sabi nga po ng mga pulis, meron daw po silang isinasagawa pang iba pang investigasyon para makakalap pa ng ibang ebidensya. Dahil ayon po sa kanila, meron daw po silang nakalap na bagong ebidensya. Kaya yun po yung aabangan ko. Ngayon syempre, concern itong si Carlos. Sabi niya, Annalyn, hindi ba nadawit dito si Zoe? Hindi naman po siya kasabwat dahil hindi po yung sinabi nung witness ng tauhan po ni Ma'am Moira. Sabi naman ni Carlos, mabuti naman kasi lagi siyang dinadawit ng pamilya niya. Sabi naman ni Lynette, hanggang ngayon ba sinisisi pa rin ba si Zoe ni na Ma'am Giselle sa kanang tatay niya? Nakasama siya rito. Sabi naman ni Annalyn, maigi nga po at hindi nga po kasama si Zoe kasi nag-aalala po talaga ako sa kanya. Saka syempre hindi naman po magagawa ni Zoe na saktan ng lolo niya. Tanging si Ma'am Moira lang po talaga makakagawa nun dahil masama siya. At ito na nga, tumatawag na nga itong si RJ. Nakita na nga ni Annalyn na tumatawag ang tatay niya, kaya sabi niya, sagit lang po, Nay, nasagutin ko lang po ang tawag ni tatay. O sige, ngayon tumawag siya. Sabi niya, anak, kamusta ka dyan? Okay lang po, Tay. Ano na po ba yung balita? Anak, oo, nagsalita na nga yung tao. At syempre, sinabi niya na si Moira nga ang mastermind sa pagkikidnap sa lolo mo. Talaga po, Tay, totoo po talaga, oo. At meron siyang ebidensya na pinangahawakan. Isang matibay na ebidensya. Yun pala ang cellphone ni Balahadja na kay Dax mismo. At ibinigay niya yung contact number, yung unknown number. At chinik ko sa aking phone book na pag-alaman ko na kay Moira ito. So ibig sabihin meron nga silang contact ng conversation nila ni Moira. Anak, gayong kasama mo na rin naman ng nanay mo, pwede bang i-loudspeaker mo? Yun, i-loudspeaker niya. So narinig nila ang usapan. Kaya nga sumabat nga itong si Carlos, sabi nga niya, RJ, nabanggit ba nung witness o yung tauhan ni Moira nakasabot dito si Zoe? Sabi nga ni RJ, hindi nga daw. Kaya nga nagpapasalamat itong si RJ dahil nga hindi nga talaga nadawit itong pangalan ni Zoe. At nagulat nga talaga itong si Lynette, diba? Napataklob na lamang siya ng bibig. Dahil nga totoo nga talaga na may kinalaman nga talaga si Moira sa pagkawala nga ni Lolo Pepe noon. Kaya talagang napakadelikado. At ngayon, gumagawa na nga ng search of warrant ang mga pulis. Hinihintay na lamang nga maglabas yung judge para hanapan niya siya. Diba? Itong si Moira para akusahan na siya. Ngayon, dumating na nga itong si Giselle. Sabi naman ni RJ, anak, bababa ko na itong phone. Kakusapin ko na ang tita Giselle mo para makapagplano na kami. Sige po, Tay, binaba niya na yung cellphone. Ngayon, na-confirma nga talaga ni Lynette na si Moira nga talaga may kagawa ng lahat ng ito. Ngayon, sabi naman ni